Isinagawa ng mga grade 12 students ng Mobo National High School sa Masbate nito lamang pong Pebrero 5. Bahagi po ito ng kanilang aktibidad ng kanilang asignaturang Physical Education at Health at ayon po sa kanilang gurong si John Martin Espayos, ito ay output ng kanilang mga pinag-aralan tungkol sa iba't ibang sayaw, festivals at religious events dito po sa ating bansa. At ayon po kay Ginoong Espayos, layunin umano ng activity ay para maipakita ang natatagong talento ng mga estudyante sa larangan po ng arts at maipakita rin nila ang kanilang creativity. Hindi lamang po mga dolls ang kanilang ipinakita, kundi meron din itong mga impormasyon tungkol nga sa mga kani-kanilang mga festivals. Naging daan din umano ang aktibidad na ito upang mapagkaisa ang mga mag-aaral at makilala pa ang kanilang talento sa pamamagitan ng pagsusumikap na magkaroon ng magandang bunga. At para kwentuhan po tayo sa kanilang naging event na yan, makakasama po natin via Zoom si Sir John Martin Espayos, Teacher 2 ng Mobo National High School. Sir, magandang gabi po. Si Chang Ami po ito with Daddy Johnson sa Kasalo. Hello, po. good evening po. Magandang Hi, sir. gabi po, sir. Ma'am Ami, Sir Johnson, good evening po. Good evening, sir. Sir, ayan, naikwento ko na ng bahagya yung tungkol doon sa inyong naging activity. Sino po ba ang nakaisip nito at nagsimula nitong activity na ito ng mga estudyante? Ako lang po. Ikaw! Actually. Okay po. Yes po. Bakit po ninyo naisip ito, Sir John? Nagawa na po namin siya noong college pa kami. So, naisipan ko po na why not gawin din po ng mga senior high school ngayon. So kayo po, based sa experience ninyo nung college kayo? Yes po. Oo, tapos ngayon na kayo ay isa na pong ganap na teacher, yun naman ang pinagawa ninyo sa mga estudyante. Kamusta pong mga naging reaksyon nila? Ano po, masaya. Parang fulfillment din po sa kanila. Ito po ba ang unang taon na nakagawa. ginawa itong activity na to? First year po ba ito? Yes po. Yes okay. po, kauna-unahang activity po. Oo, pinapakita po namin yung mga pictures nung kanila pong mga ginawa. I-describe nyo Yes nga po. po sa amin yung mga ginawang proyekto ng mga estudyante. Ito, mayroon parang sinulog. Ang gaganda rin, no? Ang Opo. ganda, ang galing. Iba't ibang festivals po siya na sineselebrate sa Philippines. Mga religious and non-religious festivals po. Sir John, bakit ho doll exhibit ang naging focus ng activity? Kasi po sir, kung yung student po, tingin ko mas magiging magastos po para sa kanila. Kung yung sarili po nila yung gagawa nila ng costume. So naisipan ko po na lang talaga is yung doll na lang po. Para medyo mas maliit ng konti yung budget, Oo hindi nga, no, pwede. Yes hindi po. pang malakihan. Opo. So, Ay, sino nanalo? Yung anim po na dolls, sila po yung parang highlights po talaga. Oo, Opo. may nagtatanong lang, Sir John, para daw ho wala dun sa exhibit yung dalbang may karayom. Pang ano Sa ibang ano yun? naman po yata Sa iba yun, ba Sir yun? Johnson. Pang Halloween. Wala Kasi naman tayong ganung festival dal eh. daw baka naman ako may naligaw lang na dal na may karayom. Hindi. So yung anim po na ito na pinapakita natin, ito po yung kumbaga pinaka nanalo po lahat, ano? Anim sila. Yes po. Ilan po ba ang Yung sumali? best dolls po. Meron pong 18 dolls, 18 Ay, pair na wow. dolls. Ang dami rin po pala, Yes no? po. Yes po. So, ang ganda na nagkakaroon ng ganitong activity dahil bukod sa nakikita po natin yung creativity ng mga bata, hindi po ba? Nakita nyo ba na talagang, kumbaga yung nag-enjoy sila at engage talaga at sumali, nag-participate po talaga? Yes po, kasi po kahit po yung mga ibang learners po from other grade levels, nanood din po sila.
bumisita din po sila sa aming exhibit. Oo. At nakita nila itong mga gawa ng mga estudyante. Kasi alam mo tayo mga Pilipino, mahilig din tayo sa mga ganyang mga contest, hindi ba? Oo naman. Oo. Kasi iba rin syempre yung kapag ka ikaw ay nanalo at may karangalan kahit walang premyo. Yes, yung ano din yung dangal na maiuwi mo kahit baribon lang yun eh. Totoo. I'm sure proud na proud yung mga magulang po nila, no, Teacher John. Nakita po ba ng mga magulang ito o yung mga kapwa estudyante lang po? Kapwa estudyante po, tsaka po mga co-teachers po sa aming paaralan. Oh, Sir John, yun hong isang DAL halimbawa, gaano ho katagal na ginawa ng mga estudyante? Yung sa sinulog po, yung parang nakikita po sa video, sabi po sa akin ng estudyante ko, 2 weeks daw po. 2 weeks, matagal din. Oo. Opo, kasi masyado po kasing detalyado yung mga accessories, Opo. tsaka yung parang gown po. Bali, ilan pong mga festivals natin ang na-highlight po dito sa exhibit na ito? Yung festivals po na na-highlight ay 6 po. Opo. Ano-ano po ito? Pinakauna po is yung Sinulog. Pangalawa po is Panagbenga Festival. Ati-atihan, Dinagyang, Kadayawan, and Santa Cruzan po. Ay, oo, yung Santa Cruzan. Kaya may Reyna Elena pala akong nakita. Yes, Sir John, curious lang, paano yung naging criteria for judging? Sinong pumili na itong 6 na ito ang the best dun sa lahat ng sumali? Doon sa 18. 18. Mga head teachers po ng paaralan. So ito po ay plano nyo na rin na gawin din next year po ulit? Yes po, hopefully. Oho. Sa same grade level lang po ba or this time ibubukas nyo na rin po para sa mga nasa grade 6 or nasa grade 7 and 8, ganun po? Siguro po sa akin po, since I'm handling senior high school, Apo. baka po sa grade 12 lang po talaga kasi sa po grade yun 12 yung lang. parang curriculum po nila. Oo. So ano naman po ang nakuha ninyong kumbaga reaksyon dun sa inyong mga estudyante na talagang sinabi nilang nag-enjoy sila at looking forward sila for next year? Nag-iisip na yung iba baka yung iba nag-iisip na ngayon pa lang sir ng ng team. Magpapalit po ba kayo ng team next year? Baka hindi na po. Same lang din. Pagalingan Yes, na lang. Opo. O mensahe nyo na lamang po sa inyong mga estudyante na sumali po dito sa inyong naging activity na ito, sir. Thank you so much po sa mga students ko sa grade 12. Hindi po siguro kami or ako ma-feature dito kung hindi din po dahil sa kanila. Oo, at So trending sa mga nga co-teachers kayo ko po from Mobo, Opo. thank you so much din po sa support and of course sa aming principal and assistant principal po. Ano pong pangalan ni principal? Si Dr. Lina A. Lim and yung assistant principal naman po namin ay si Dr. Romulo Sambahon. Maraming salamat Sir John sa pagbahagi ninyo sa amin itong nakakatuwang kwento at napaka-creative na activity na ginawa po ninyo sa inyong school. Mabuhay po kayo at lahat ng ating mga teachers dyan sa Mobo National High School. Mag-iingat po kayo Sir John. Thank you po. Yes po Ma'am Amy. Maraming Sir Johnson, salamat. thank you so much Thank you, po. ingat po kayo. Thank you so much you. po. Yan Thank po you so si much po. Teacher 2, si Teacher John Martin Espayos, Teacher 2 ng Mobo National High School. Ang galing Minsan kasi kailangan talaga siyang na yung bata may pinagkakaabalahan ba? Oo, yung mga Doon ganyang mailalabas yung galing activity. ng bata Diba? Tsaka ang maganda rin dyan is kahit papaano, diba, doon sa loob ng 2 linggo na yun, medyo nabitawan ng konti ang gadgets. Oh, diba? Kasi talagang tinutukan nila yung proyekto. Oo. Ang galing din ni Teacher John na naisip niya yun, diba? Tsaka yung teamwork ba nung magkakaklase? Yes, Hindi naman diba? isa lang gagawa niyan. Oo, mahirap pagka yung isa hindi sumali. Hindi, di magpapansit kanto na lang siya. Oo nga pala, diba? May mga ganon. Yun yung ambag niya dun sa grupo. Anong ambag mo? Hindi. Pansit ka Merienda. na lang. Oo. Monay, tsaka kung ano man ang pwedeng ipalaman. Tama. Walang ambag dun hindi siya artistic Oo. Paano Baka nga pag yun? nakigupit siya, masira pa yung project. Dito na lang siya sa Pansit Canton. Merienda na lang. Sa merienda. Sa amin po